Ano mga God's will na guni-guni ng mga tao, wish ko lang, o mga pakonsuelo para lang ma-comfort dahil sa mga kuminsan na ibunga ng mga kapabayaan. Ruth 1:20-21, sumagot naman si Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin niyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis kami dito, ngunit ibinilig ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Ito, ang binabanggit natin, na ano ba yan? Wish ko lang, guni-guni o pakonsuelo de bobo. Talaga? Pinlano ng Diyos na pahirapan si Naomi. Papahirapan ko nga siya, sabi ng Diyos. Paghihirapin ko nga siya. Magdurusa siya. Kasi sabi ni Naomi, eto, pinabayaan kami magdusa ng Diyos. God's will ba talaga yun o guni-guni niya? O pakonsuelo de bobo niya? Hindi como sinabi ng isang Bible character ang isang salita, sabi na ngayon ng Diyos. Isa yan sa dapat nating laging pag-ingatan sa pagbabasa ng Biblia. Maraming karakter dyan. Meron pa nga dyan Ahaz. Meron dyan si Delilah. Meron dyan mismo si Satanas nagsasalita. Hindi lahat ng sinasabi ng mga tao sa Bible, mga karakter dyan, God's Word. The Bible as a collection, we believe, has the inspiration from God to teach us. But not every sentence or every teaching or every guni-guni of everybody there could be taken as authoritative word of God. Kasi ang dami-daming kapahamakan ang masusuot mo. Sabi nga nung Ahaz kay Eve, you will not die. Namatay sila spiritually. May mga nagsasabing, huwag kang gumawa niyang sasakyan na yan ng pandagat kay Noah. Pero salita ba yun ng Diyos? Si Peter, sabi niya kay Lord, Lord, you will never go to Jerusalem to die there. I will never permit that. That is not good for you to do. Ano sabi ng Lord? Get behind me, Satan. You are not on the side of God, but of men. Samantalang si Satan yung nagsasalita ba? No, si Peter. So hindi ko mo sinabi ng Bible character, God's will, God's word, i-apply mo ngayon sa buhay mo. Paano kung nagbabasa ka, Lord, bigyan niyo po ako ng guidance sa gagawin ko today, tapos bigla mong nabasa at nagbigti si Judas. Magbibigti ka. Ano po kayang project ang magawa ko? Nabasa mo si Noah, gumawa ng ark. Inipon niya lahat ang hayop doon. Gagawin mo dahil kung gawa ni Noah yon. Dapat hindi lahat God's will. Kumisan God's will for others, but does it mean God's will for you? God's will for a certain tribe, for a certain place, in a certain time. Pero may universal will ba yun na applicable to you anytime, anywhere, anyhow? Kaya maraming napapahamak tapos nagtatampo sa Diyos, sinisisi ang Diyos, at pati image ng Diyos na mamali dahil sa maling pagbasa ng salita ng Diyos. Usually, what people call God's will could actually be effects of man-made causes. Tumagilid ang isang building sa Taiwan dahil lumindol. God's will o an engineering mistake? Ruth 1:1-2. Nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi ng mga taga-Bethlehem, Judah, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kelion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Ephrata. You see, kaya napunta sila Naomi doon sa kabilang lugar, umiwas sila sa tagutom sa sarili nilang bayan. Kaya lang nawili sila, hindi na sila umalis doon at doon sila inabutan ng mga dilubyo. Kaya sinabi ni Naomi, ayan, pinabayaan ako ng Diyos na magdusa. Kung bumalik-balik man sila na maaga-aga sa sarili nilang bayan, malamang na iba ang takbo ng mga pangyayari. So yung nangyari sa kanila, cause and effect. Ano ang kinalaman ng cause and effect? So God's will. Pupuntahan natin yan maya-maya. Proverbs 22 verse 8. Ang nag-ahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. So may cause and effect. Nag-ani ka daw dahil nagtanim ka. So, bago mo sabihin God's will, isipin mo muna, cause and effect ba to? Bunga ng aking ginawa. Hindi ako pumasa sa exam dahil hindi ako nag-aral o dahil yung pinag-aralan ko, hindi yun yung itinanong, pero hindi kasi God's will na bumagsak ako. God's will could actually be natural fruit of neglect or inaction.
God's will na makunan ako sa aking pagbubuntis. God's will na nagkaroon ka ng miscarriage. Pero dapat isipin mo muna, ano ang dapat mong ginawa na hindi mo ginawa? Ano ang ginawa mong hindi mo dapat ginawa? Meron pa tayong pananagutan sa tinatawag nating God's will. Dahil sabi, alam nga namang sabi ng Diyos, nagbubuntis ka ha, palalaglagin ko yan in 3 weeks. Ganun kaya ang Diyos? Tapos paglalaglas mo, God's will? Pakonsuelo lang ba yan sa ating hindi makaunawang isip? Guguni-guni o wish ko lang? Ecclesiastes 10:18, kung pabaya ang may-ari, ang bubong ay masisira. Kung siya ay tamad, mawawasak ang buong bahay. Dahil hindi inaalagaan, hindi minemaintain, hindi pinapatibay. Ngayon bumagsak sa'yo, God's will? Ang dami natin nadidilig na ganon, sinisira ang puri ng Diyos, na parang Diyos ang kontrabida, Diyos ang nag-iisip ng masama para sa'yo, at kagagawa ng Diyos, pananagutan niya ang mga dilubyo sa ating buhay. Related na related din dito mga kapatid, yung God will provide. Naku, pinaka-abuse na yata na idea yan, God will provide. Anak, gusto mo magpastor? Ano magiging kita mo? Ang liit-liit ng church na pagpapastoran mo. Gusto mo magganito? Gusto mo magsasabihin ng anak, God will provide. Gusto mo mag full-time work, mag-missionary? O kaya, summer missionary ka sa Thailand? Nasaan ang pera mo? God will provide. Ang ibig sabihin pala ng God will provide, manghihingi ako sa mga tao. Magdidilihensya ako o uutang ako. Ngayon, pag nagutom, hindi na kaya nagkaroon, sabihin, ay, God's will, na magutom ako dahil naging missionary naman ako. Walang provision na ginawa, walang ginawang plano. Anak, gusto mo mag full-time work, gusto mo magpasok, magtayo ka ng negosyo, ng tindahan, paalagaan mo sa kapatid mo o sa asawa mo para may iba ka pang income. Pero mo laging sabihin, God will provide. Kasi, yung pala, daing ka ng daing. Alam niyo yung mga maraming mga religious workers, mga missionary, mga pastor, talagang master's degree sa pagdaing, sa pagpaparinig, sasabing, naku, birthday na nga po sister ng anak ko prayer niya po sana talagang makagkaroon siya ng malaking party at meron po akong vision na isang makakausap ko ang magbabayad sa party. Nung hindi na ngayon makatiis itong tao dahil lagi siyang hinihingan, pinapaningan, sige na nga, ako na nga magbabayad dyan. Sabi niya, God's will. Yung pala, minaniobra niya yung mga pangyayari para yung gusto niya ang matupad. So, minamanipulate lang pala niya yung natural law. Yung natural law, syempre, pag nanghingi ka, nangutang ka, bibigyan ka, o ayaw pa rin, pero ang kulit-kulit mo, para na lang matahimik ka, binigyan ka, natural law yon. But you should remember that natural law is also within God's will. God, His will, reflected by nature. Like gravity. Gravity. It is God's will that if there is something that has mass and weight, and there is nothing to hold it or to suspend it from falling, malalaglag yan. Gravity yon. Natural law yon. May binitawan kang bola, walang sasalong iba, malalaglag. Kung babasagin yon, mababasag. Pero, ikaw na tao, na naakit-akit ang bundok, palakad-lakad ka sa mga pilapil, pakiambot-kiambot ka sa gilid ng mga bato, nadulas ka, nabago kang ulo mo, kung sabihin God's will. Natural law was operational, but you should have done your part to avert an accident through also doing what is natural, like being careful. Mag-ingat ka, huwag ka doon dumaan, may iba kang daanan, natural law pa rin yun. So may general, universal law, God's will, which is natural law. But the details of application in people's lives could be affected, could be engineered by your behavior. Because your behavior is also part of natural law. If P, then Q. Nag-iingat ka, therefore hindi ka nadulas. Pero hindi, sasabihin ng Diyos, bukas, maglalakad yan sa gilid ng bundok. Ihuhulog ko siya. Yan ang God's will. Natulog ang napakaraming mga mananampalataya ng Diyos sa isang hotel na walang fire escape. Nagkaroon ng sunog, namatay silang lahat. God's will? O, somebody did not do his homework. Hindi chinek ang mga fire escape. O, dapat hindi doon piniling tulugan. Dahil hindi naman sasadyain ng Diyos. Magka-camp kayo magko-convention kayo. Lilitsunin ko kayong lahat sa isang sunog. God's will ba yun? Remember, there's a big God's will expressed in natural law. But the detail of how it applies to you could be engineered by your carefulness, by your skill,
And sometimes, even despite your skill, nangyari pa rin yun na tinatawag ni Solomon na bad luck. Sabi niya, time and chance happens to all. Nag-practice ka, hindi ka pa rin pumasa. Magaling ka, hindi ka pa rin nanalo. Minalas ka. Yun ang sinasabi ni Solomon doon. Time and chance happens to all. But exception yon. Generally, what you plant is what you harvest. Actually, what people call God's will could be effects of natural law, as we have been saying all along. Why? God is the creator of nature. Talagang may gravity. Pagka ang isang eroplano bumagsak, hindi pinlano ng Diyos sa pabagsakin yon. May mga engineer siguro na hindi ginawa ang trabaho nila o humarap sila sa isang napakalaking turbulence, hindi na kaya ng mekanismo ng eroplano, bumagsak sila. Pero hindi pa planuhin ng Diyos na pabagsakin sila. God is the author of natural law. And that natural law is impersonal. Merong mga tao na, naku, pagsakay sa eroplano, nakita, ay pastor, safe na po ako, nandito pala kayo. Talaga? Wala bang pastor na nakaka-plane crash? Pagkakasabay ka sa isang barko, ay, naku, hindi po tayo lulubog, nandito si pastor. Ang dami ng pastor na nalunod. So, kasi may natural law. And it is impersonal. Hindi i-accept ng Diyos yung isang barko dahil lang may Kristiyano doon na isa. Ang dami-dami nang nagtataka, bakit naman po yung tatay ko, missionary, yung nanay ko, maka-Diyos, bakit naman na-aksidente pa siya? Bakit pinayagan yun ng Diyos? May natural law, iha. There are physical laws. Pag may collision, may madadamage yun. Yung nanay mo, nasa kaharap-harapan ng basya, ang napipi. Kung nasa likod siya, kung may mga nasa likod, hindi napipi. Kasi may natural law. So, hindi ka lang aasa sa general natural law of God, i-apply mo pa rin sa detail ng buhay mo, yung karunungan mo, yung pag-iingat mo, still applying natural law para yung desired result mo ang mangyari. Nahuhulog ka dahil sa gravity, pero God's will yon generally, but God does not specifically plan that you will fall. You only happen to be in a part of a building probably that would collapse, kaya ka na ganun. Pinaghahalo natin yung general, impersonal natural law of God with our personal intelligence and skill para ma-maximize yung pag-iwas sa panganib at ma-maximize yung posibilidad ng pagtatagumpay. Hindi isususpend ng Diyos ang law of nature dahil lang nandun ka. Kung sakasakali mang mangyari yun ang tinatawag nating himala. At yung himala, the suspension of natural law to give you a favorable footing, that is the exemption rather than the rule. Huwag laging maghanap ng himala. Obey natural law. Use natural intelligence. Do what is practical and correct. Because faith, if it has no works, is dead. Natural law. May sakit ka, kailangan mo ng gamot. Yung iba, magdadasal lang po ako, hindi po ako inom ng gamot para ako gumaling. Himala ang hinahanap mo, kapatid. Pero if you want to operate within God's will, which is expressed in natural law, medicate. Do what is proper. Para ma-assist mo yung natural law na maging favorable sa'yo. Bakit naman po yung nanay ko talaga hindi nag-uminom ng gamot, gumaling siya? Himala yun. Pero hindi pwedeng i-claim at i-apply sa lahat ng tao. Kasi prerogative na ng Diyos yan kung sino paghihimalaan at sino ang i-applyan ng natural law. So anong nawala sa'yo kung nag-obey ka ng natural law? Alam ka naman sabihin ng Diyos, nag-obey siya ng natural law, uminom siya ng gamot. Naiinis ako sa kanya, hindi siya humihingi ng himala. Papatayin ko siya. Ganun kaya ang Diyos? Ang dami nating misunderstanding about God dahil sa God's will na yan. Psalm 104 verse 5, He set the earth on its foundations. Ibig sabihin, may set rules na. Physical rules. That's why physics is probably one of the purest prophecies ever. Kasi physical laws are always true, always exact, and always correct. Yung nga, mga calculations mo lang siguro pwede magkamali. Pero E equals MC square, laging totoo yan. Kung alam nyo, ibig sabihin no. Pwede nyo namang i-google mamaya. Romans 1:20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa.
Sabi, huwag mo na sabihin, hindi ka magaling sa theology, hindi ka magaling sa Bible, hindi ka magaling sa kung ano-ano. Kilalanin mo lang ang nature, makikilala mo Diyos. Kasi siya ang gumawa ng nature eh. Kadalasan kasi sa mga religious ideas, laging dinidemonize yung nature, yung human nature, yung human feelings, yung human desires, dinidemonize, minamasama. Kaya habang nagiging religious ka, lagi kang lumulubog sa guilt, sa sense of failure. But God is the author of natural law. And you, your body, your emotions, how you are, how you think is part of the natural element of who you are. Oras na tinanggihan mo ang iyong natural self, yung true natural feelings, your true natural desires, you will end up divided kasi laging minamasama mo ang sarili mo. So ang pagtanggap mo sa God's will is pagkilala at pagtanggap sa natural law. Halimbawa, magagalit ka ba sa leon dahil kumain siya ng usa? Anong gusto mong kainin ng leon? Yogurt? Talagang gano'n siya nilikha, kaya nga may mga pangil siyang gano'n eh. At yan nilikha naman yung usa na mabilis tumakbo para makatakbo siya. Bahala na silang dalawa kung sino magwawagi. Dahil gano'n sila, mula nung nilikha ang mundo, everything's being recycled. Kinain ng leon ng usa, namatay yung leon, naging lupa ulit, tumubo, naging papaya, naging gulay, kinain uli ng usa, yung usa kinain uli ng leon. Paikot-ikot lang naman ang lahat. Walang nadadagdag at nababawas sa mundo. Tao lang ang sumisira ng ecological balance. But everything is balanced. It's the law of nature. Do not let your religious beliefs go against natural law because the best theology is seen in God's creation. Kaya sabi nga ng Romans 1:20, lahat ng hindi natin nakikita tungkol sa Diyos, lahat ng hindi natin naintindihan, nasa natural law na ginawa niya. Gusto niyo siya maintindihan? Kilalanin ang natural law and the natural processes. Kaya nga naniniwala ako na science could be God's lost prophet. Kasi yan talaga nagbubukas sa atin ng mga mechanics of natural law. Kung paano natin nagagamit ang energy, kung paano natin nagagamit ang iba't ibang sources of power, puro natural laws yan. At hindi yung katakata, at hindi yung anti-God, because it is God who created everything. The earth is the Lord's and everything in it. Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ni Jesus at para sa Kanya si Jesus. So to understand Jesus is to understand natural law. Natural law is God's will. God's universal, impersonal will for all creation. When God interferes with that impersonal and general law to accommodate your personal wishes, that's a miracle. The suspension of natural law. The fruits of natural law is the undisputed will of God. Genesis 8:22, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. It will go on and on and on. But remember, natural law can work against you if you do not work alongside it. If you do not ride on it. Kaya kung mga magsasaka, lalo ng mga palay, harvest time na yung iba, hindi ka pa nag-harvest ngayon, next week pa, ay nako, lagot ka. Kasi oras na naubos yung mga palay ng kapitbahay mo, yung mga dagang kumakain nun, wala nang ibang kakainin, kundi yung sayong natira. Lahat pupunta sa bukid mo, ubos ang palay mo. Kaya may time for everything. Hindi pwede sabihin, Lord, di po ba anak niyo ako? Di po ba naglilingkod ako sa inyo? Next week na po ako mag-harvest ng palay. Pigilin niyo po ang lahat ng daga. Natural law, nagugutom yung daga. Natural law, nandun yung palay mo. Sa palagay nyo, naturally, what will happen? Hindi yung palay mo kakainin. Huwag nyo paghimalain ng Diyos kung pwede namang sumunod na lang kayo in an ordinary way. I-respect nyo yung natural law. Tag-ulan, alam mong babaha sa mga gilid ng ilog, kahit gaano kakabanal, aanurin ka doon. Kailangan kang umalis doon. Hindi yung inanod ka, sabi mo, ay God's will. God's will, yes, in a general sense that
Nature will cause a flood to happen, and anything that the flood can carry together with it will be carried no matter if it includes you. So, general will pa rin ang Diyos, pero hindi pinlano ng Diyos na pagbaha, ipapaanod ko tong si Ana, o si Santos, o si ganito, kasi nandun ka. Luke 12:54-55, sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo agad na uulan. At ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakaganon nga. So, sino ang tao na mabibless? Yung nakakaunawa ng natural law, which is God's will. Sasabay doon, sasakay doon, gagalang doon. Iaayon niya ang mga ginagawa niya according to that natural law, siyang mabibless. Jeremiah 8:7. Naalalaman ng ibong palipat-lipat ng tirahan, ng bato-bato, ng langay-langayan at ng tagak, kung kailan sila dapat lumipat at kung kailan dapat magbalik. Ngunit kayo na aking bayan, hindi nyo nalalaman ang aking kautusan na dapat nyo sundin. Sabi ng propeta, migratory birds know when to leave, when to immigrate, when to emigrate, when to come back. Mabuti pa yung mga ibon. Alam nila ang mga signs of the times, ginagawa nila para hindi sila mapahamak. Kayo, aral pa kayo ng aral, dasal kayo ng dasal. Ang titigas ng ulo nyo, hindi nyo sundin ang aking kalooban. Pagkatapos gusto nyo, mabless. So talagang merong cause and effect. Sinasabi sa geometry, if P, then Q. Meron talagang ganun. Matthew 24:32-33, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Sabi ni Jesus, this is about the fig tree. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam niyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita niyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto na. So, ang pagkakakilala natin sa nature, nagtuturo sa atin ng proper behavior in response to it, at ganun din in our spiritual life. There are spiritual signs that we should be sensitive to, that we should read correctly so we can act accordingly. So plant and harvest on time, sometimes plant and harvest in time for great effects. Yung binagyo na, nagtanim naman sa tamang oras, yun ang tinatawag ni Solomon na minalas. Hindi lahat ganon. Kasi kung lahat ng nagsasaka, nagtatanim, may minamalas, edi wala na dapat natin ng agriculturist or farmer. Nagsusurvive din naman. Kahit na ngayong taon na ito, hindi nag-harvest ang maganda, may mga darating na panahon, makaka-recover din. Kasi exceptional lang yung ginawa mo. Lahat ang tama, sinunod mo ang calendar, tapos hindi pa rin nagtagumpay. Exception yun. And that will not always happen because that is an aberration of nature. That is an abnormality that will not always prevail. So, importante mga kapatid, you isolate the general cause and effect in nature, which is the general will of God. I-isolate nyo dun sa particular na nangyayari sa mga tao dahil hindi nila sinunod yung law o kahit sinunod nila, kung minsan, yung tinatawag na they have a streak of bad luck. Ganun lang yon. Importante maintindihan natin that God will not personally choose to make you fall. God will not personally choose you to fail. Yung sabi ni Naomi, ayan, binayaan ng Diyos sa kami magdusa. Hindi naman gano'n ang Diyos eh. God's will for us is that we will all flourish, be fruitful, be happy, be generally all right. But things happen. So in our lives, cognizant of and respectful of God's will, plant to harvest. Don't plant, and you don't harvest. Galatians 6:7-9, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung di tayo susuko. So never give up. You fail once, you fail twice, you fail thrice. Nakakota ka na, wala nang natirang failure. Tapos doon ka pa ngayon susuko. Naubos mo na ngayon lahat ng chances mo to fail, doon ka pa susuko. Kaya anong sabi ng sweepstakes nung araw? Ang nagwawagi ay di umaayaw, at ang umaayaw ay di nagwawagi. Siguro meron pa rito sa inyong umabot niyan, yung tagumpay ticket. No?
So, talaga ang umaayaw ay di nagwawagi. Sige ng sige. Kasi, matutumbok mo rin yan. Don't be a quitter. At sabi, plant, wind, and harvest a whirlwind. Hosea 8:7, naghahasik sila ng hangin, ipo-ipo ang kanilang aanihin. And this is so wonderful. Think of it, brothers and sisters. Laging ginagamit sa Bible yung example ng pagtatanim. Gumawa ko daw ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung anong tanim mo, yun ang ani mo. Ang totoo, hindi naman yun totoo. Yung ang tanim mo, yun ang ani mo. Look, magtatanim ka ng isang buto ng atis. Let's say tumubo, lumaki, namunga. Ang aanihin mo ba, isang buto rin? No, sang katermang atis at sang damakmak na buto ng atis. So, totoo, inaani mo ang yung tanim, pero may multiplication na nangyayari. Nagtanim ka ng isang buto, ang dami-daming bunga ang aanihin mo. Every season, ang dami-daming buto. Ngayon, isipin nyo, nagtanim kayo ng kabutihan, konting kabutihan. Gaano karaming kabutihan ang aanihin nyo? Isang katerba, isang damak na kabutihan. Kaya dapat magtanim ka ng kabutihan. Baligta rin, magtanim ka ng masama. Ano ani mo? Sang katerba, sang damakmak na kasamaan. Kaya napakalaking kahangalan na magtanim ng masama. Gumawa ng masama sa kapwa, gumawa ng masama sa kumpanyang pinapasukan mo, gumawa ng masama sa gumagawa sa ng mabuti, gumawa ng masama sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo. Kasi may multiplication na magaganap. Ang aanihin mo, sobrang daming sama. You've got to be so foolish to do something wrong deliberately. Kasi aani ka. But you've got to be so wise to do something right, even just a little good thing. Because alam mo, aani ka ng ang dami. Bakit? Yung ba mga magsasaka na nagtatanim ng isang maliit na palay na naging maliit na tanim, itinanim mo isang palay, talaga ba ang aanihin mo doon? Isang palay din, bawat puno? No! Kilo-kilong palay. So bakit kayo hindi magtanim ng mabuti lagi para ang daming inaaning mabuti? Tapos magtatanim ka ng konti na masama pa, edi ang daming masama ang darating sa iyong buhay. Yan ang God's will. Yan ang natural law. Dapat cognizant tayo dyan. Teka, gagawa ako ng masama. Kaya siguro ang dami-dami kong inaaning masama ngayon dahil ang dami kong tinanim noon. Well, God's will yun. Pero hindi sinabi ng God na sa year 2018 na dadago ka ng kutakot na mga hirap sa buhay kasi gusto ko lang. No. Pero God's will na yes, sa 2018, dadating sa yung kutakot na hirap kasi noong 2014, yan ang tinanim mo eh. Yun ang masasabi mong God's will. Pero hindi sinadya para sa iyo lang. Pinayagan ng Diyos na mangyari according to His natural law. Pero ikaw ang nagtanim, kaya ikaw ang aani. Importanteng maunaway ang God's will na yan. And of course, efficiency means better fruitfulness. Magnenegosyo ka na rin lang, alamin mo na lahat ng tools of the trade. Mag-aaral ka na rin lang, damihan mo na talaga matatandaan at malalaman. May service ka na rin lang, gandahan mo na. May product ka, lagyan mo ng mga maraming value added yung product mo. Lahat nagtitinda ng mga puto, yung sayo, dagdagan mo ng food spa. Ay, ang daming bibili ng puto mo. Kasi habang kinakain nila, may food spa ka. Value added is important. The more efficient you are, the more skillful, the better fruits. God's will yon. Pero kung sabihin ko, ang hina-hina ng benta ko, God's will. Eh, tingnan ka lang kasi mukha kang Biyernes Santo, syempre, sa iba na bibili. Yung pupunta sa tindahan mo, bibili na, hindi ka tumitingin, text ka ng text sa ganon. Ay, ayoko na dito, sa kabila na ako. Ay, sa kabila, nag-games din. Ang daming ganon na, mga tinderang text ng text. Na alam mo, pinagbabawalan ng may-ari ng tindahan dahil sa loob ng bulsa nagte-text sa ganon. Kasi hindi mo naasikaso ang bibili. Kung may gagawin kayo mga kapatid, do it lovingly, passionately, dramatically, beautifully, at siguradong uulanin kayo ng pagpapala. Kasi kung anong tanim, siyang ani. So ang tanong, anong inaani nyo ngayon? Tanim nyo yan. Tanim nyo yan. Kung minsan man, di ko nagtanim, pero yung asawa mo siya ang nagtanim, naging asawa ka, dinadamay ka na ngayon sa ganda ng ani. Pero kung minsan naman, ang dami niyang inutangan noon, napangasawa mo ngayon, ikaw ang sinisingil.
God's will pa rin yun. Kasi siya ang pinakasalan mo. Kaya pinipili mo rin nagkakadamay-damay tayo sa buhay. Huwag kayong gagawa ng half-hearted. May isasubmit kang project sa school, yung baba ng grade. Napagod ka na rin lang, ganda mo na. Ngayon, nagbebenta ka ng insurance, nagbebenta ka ng kung ano, kotse. Alam mo naman, sa 100 presentations, baka 5 lang yung bumili. So gusto mo ng 50 bibili, gumawa ka ng ilang libong presentation. By virtue of statistics, marami kang makukuha dyan. Pag may gagawin kayo, do it passionately. Do it lovingly. Sabi nga, do it as you are doing it for the Lord. Because you are doing it for the Lord. Not meaning na siya ang makikinabang, kundi sinasakyan nyo ang natural law na siya ang may gawa, therefore it is high worship. To observe and respect natural law is high worship because you are observing the law of the one who made the earth and everything in it. Ecclesiastes 11:1-2, ito ka sa paggagawa ng maraming presentations. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Figure of speech. Sa pangangalakal daw, magpadala ka ng maraming barko, magpadala ka ng maraming trade. Damihan mo kasi hindi mo alam kung alin na magkiklik dyan . So kung 2 lang, 3, buhay ka pa rin. Pero kung nag-click lahat, di imagine, ang daming na-multiply. So ganon, kailangan diversify a little bit, but not too much. Meron ka dito, meron ka doon, kasi you don't know what will be blessed. Don't put all of your eggs in one basket. Meron ka dito, meron ka doon. Para kung ano man ang mangyari, meron kang hanap buhay. Kaya yung mga laging may bukid lang sila sa probinsya, kung minsan nagkaroon ng tagsalo at baha, o kaya walang ulan, gutom na sila, pero maganda kung meron din silang konting negosyo sa syudad na hindi dependent masyado sa nature. Commerce, trading, whatever. Meron ka dito, meron ka doon. Mga pamilya, dapat hindi lang isang tao ang kumikita, tapos ang lahat kumakain. Para ba't, kung namatay yun, nagkasakit ka, tuto kayo lahat. Dapat palangin, dapat pinagkagalingan. Sasabing, throw your bread, cast your bread among the waters. Invest in this, invest in that. You don't know which one will flourish. That is not true. Ecclesiastes 11:6. Sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi. Sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. O kaya'y umaasa kang lahat kaya iyong papakinabangan. Kung nagtanim ka na, pagkatanim mo, may iba ka pang ginagawa. Yung parang Lady of Proverbs 31. Nagkakalakal, nagpo-produce, may ginagawa. Kasi hindi mo naman alam pa rin mag-click. Hindi paano ka nag-click lahat. Hindi ang saya ng buhay. Sumakay sa general and universal natural law and will of God. Pagkatapos, umasa manalangin na yung personal law effective na sa buhay ay patuloy na hinapang sa Ecclesiastes 11:2. Kapag ang ulap ay maitim na di makaya ang hangin, nagiging magandang tulong sa likod. Saan nakahambay ang tulong kahoy, ay doon ang magbubuang. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapaghahasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makakapag-ani. Pag daw sobra ka matatakotin, ayaw mo mag-risk, ayaw mo magtanim dahil baka bumagyo, baka ayaw mo man mamuhunan, baka ka malugi, ayaw mong sumubok sa isang trabaho dahil baka ka mabigo, wala nga mangyayari sa buhay mo. Hindi lahat ng pagtatanim ay may ani, pero ang lahat ng hindi pagtatanim, tiyak na walang ani. Kaya tanim ka ng tanim, and you calculate your risks, you minimize your risk, but you take the risk nevertheless. Because the general law of nature is that nagtanim ka, aani ka. God's will means natural law. Cause and effect. More personally, God's will could mean the result of doing what can be done. Hindi mo lang iaasa sa natural law, you will engineer natural law. Like the rivers are being engineered through dams, the wind is being engineered through wind power. May engineering na nangyayari. Hindi yan interference with God's will. Yan ay pag-unawa ng God's will at pagsakay dito to your advantage. But sometimes also, tulad din sinasabi minalas o sinuwerte ni Solomon,
God's will could be the result in spite of what you do. Nag-aral ka naman, hindi ka pumasa. Permissive will. Kasi hindi mo lang natsyempohan. Ipinagdasal mo pero hindi nagtagumpay, bihira yon. Pero nangyayari talaga yan. Huwag ka magtaka, huwag ka magtampo. Just keep trying. Dahil sabi nga, cast your bread upon many waters. Pagkatanim mo ng isa, may gagawin ka pang iba. Ecclesiastes 9:11. Sabi ng Solomon na pinakamatalinong tao sa lahat. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan. Ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan. At di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng mga may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Ecclesiastes 9:11. So kung minalas ka lang ngayon, hindi ka pinagkakaisahan ng Diyos Ama at Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Pagka hindi ka nagtagumpay, hindi ka tinitikis ng Diyos, nagkataon. Merong hindi tumugma sa ginagawa mo at sa natural law. Subukan mo uli. Pag ang dami mo ng failure, nakakota ka na, wala nang naubos, success talaga natira. Kaya dapat binubuo mo ang loob mo, tinitibayan mo ang loob mo, huwag kang susuko. But don't ever misuse the idea of God's will as an excuse for failure or sloppiness. Do not misuse God's will to malign the character of God. And do not misuse God's will as an all-purpose veil for ignorance. Know what you need to know. Operate within scientific knowledge, which is really godly knowledge. Maximize your chances at success. And then praise God that all things work together for your good. Know the basic universal will and operate with it and within it for your fullest and greatest personal blessing. God's will is so important to understand. God's will always prevail. So operate your life within God's will by knowing what God's will really is. Dear Lord, thank you that your will for us is that we will be fruitful and happy and peaceful, joyful, and abundant. Salamat, Panginoon, ang kalooban nyo. That no eyes have seen, no ears have heard what you have prepared for those who love you. Teach us, Lord, to always be encouraged and empowered by that reality. And also teach us to respect nature, to respect the law of nature, to increase our knowledge, and then be wise in the process so that we can make the most out of life.